Hello guys, welcome sa ating bagong video. Nag-iisip ka bang pumasok sa mundo ng TNVS ngayong taon? Kasi parami na ng parami, no? Yung mga TNVS company like yung Grab, Joyride, InDrive, Ultimo Lalamove, meron na rin siyang ride-hailing service ngayon. So kaya talaga maraming opportunity para pumasok sa mundo ng TNVS. At kung ikaw yan, baka nag-iisip ka, ano kaya magandang sasakyan yung kunin ko para ipasok sa as TNVS na vehicle. So pag-usapan natin sa part 1 ng video na to, yung top 5 na sedan na marerecommend ko para gamitin ninyo or bilhin ninyo para ipasok as TNVS vehicle. So ready na ba kayo? Tara, let's roll! So bago ko i-share sa inyo guys yung top 5 na sedan, share ko muna sa inyo ano ba yung mga naging criteria ko o basehan ko para ma-recommend ko sa inyo yung 5 sedan na pag-uusapan natin. Well, unang-una, syempre, kailangan pasok siya sa TNVS requirement which is at least 2019 model and above yung model ng mga sasakyan. At syempre, another thing to consider is dapat tipid din siya sa pagkonsumo ng gasolina. Kasi isa yan sa mga malaking factor, di ba, para kumita kayo when it comes sa TNVS. Siyempre, kasama din dyan, hindi lang gasolina, fina-factor in din natin yung maintenance cost ng sasakyan na to. Kailangan hindi siya masyadong mahal ipaayos or marami pang pyesa na mahanap. Siyempre, kasama din dyan, passenger comfort at affordability. Yung mga i-recommend ko sa inyo guys, sasabihin ko rin sa inyo yung mga price range niya para magka-idea rin kayo kung magkano yung ganyang model ng sasakyan ngayon. So yun lang yung ating criteria para sa video na to. Ang number 1 na marirecommend ko sa inyo guys, ang syempre the almighty Toyota Vios, either XE or XLE na CVT. Huwag na kayong mag-manual, recommend ko sa inyo talaga automatic kasi nakakapagod mag-drive sa city kapag kayo ay nagti-TNVS. So bakit ko siya marirecommend? Kasi unang-una, fuel consumption niya, isa to sa medyo tipid. Nasa around 9 to 13 kilometers per liter yung kanyang fuel consumption. Depende na sa traffic condition sa city drive. Ganun din yung presyo niya, hindi naman siya sobrang kamahalan. Kung mayroon kang 450,000 to 650,000 pesos, makakakuha ka na ng magandang klase ng Toyota Vios. Siyempre, ang mga advantages niyan, reliable kasi nga Toyota yan, maraming pyesa, madaling i-maintain, mura din yung kanyang pyesa, hindi masakit sa bulsa na i-maintain. Ang napansin ko lang sa kanya, simple lang talaga yung loob niya, wala siyang masyadong tech features, medyo in the long run may kahinaan yung kanyang aircon kapag talagang nababad nyo siya sa initan, yun na napansin ko sa kanya. Pang ilalim, medyo challenge din sa kanya yung suspension kapag talagang binugbog nyo siya sa TNVS. At syempre, kung gusto mo maging unique, mahirap maging unique sa Toyota Vios kasi talaga nagkalat yan sa kalsada. Yun lang naman, Number 2 is Honda City na 2020 to 2023 model na 1.5S na CVT. Unahan ko na kayo. Ang Honda is allowed na maging TNVS. Kasama siya sa listahan ng allowed vehicles ng Grab, Joyride, InDrive, or Lalamove. Pasok yan. Hindi na uso yung connotation dati na bawal siyang gawing taxi. Taxi bawal. Pero TNVS, pwede siya kung gugustuhin nyo. So bakit ko siya nire-recommend sa inyo guys? Kasi unang-una, napaka-reliable na brand talaga ng Honda. Matibay yan. Sagana yan sa tech features. At saka kung gusto mo na pang personal vehicle mo na rin siya at the same time, ipang TNVS mo, okay siya kasi maporma, At saka maganda. Yun nga lang, medyo mahal ng konti yung maintenance niya compared sa Toyota Vios or sa iba pang sasabihin natin na brand mamaya. Fuel consumption niya sa city, 8 to 11 kilometers per liter. Presyo nasa around 550,000 to 750,000 depende sa condition na makikita ninyo. Number 3 sa ating list, syempre isa pang common, Mitsubishi Mirage G4 na 2020 model and up. So bakit ko siya nare-recommend sa inyo? Unang-una guys na advantage niya, fuel consumption. Isa to sa pinakatipid na sedan na mabibili ninyo sa market, sa konsumo. Sa city, nag-average siya ng 10 to 14 kilometers per liter. So, isa yan talaga sa pinaka-fuel efficient na sedan. Sobrang tipid niyan sa gas,
compact, madaling iparada, madali ding hanapin yung pyesa niya guys, no. Ang isa ko lang napansin sa kanya na cons is maliit yung trunk niya, medyo bitin yung legroom niya, mahina din yung pangilalim niya kapag binabad nyo talaga siya sa TNVS, at ganun din yung kanyang air conditioning pag nagtagal, medyo nagde-deteriorate din. Sa presyo pala ng Mitsubishi Mirage G4 guys, makakakuha kayo ng second hand yan between 400,000 to 600,000 pesos, no? Depende na sa quality ng unit. Number 4 ay Hyundai Accent, either yung gasoline or yung diesel variant niya. No, bakit ko siya marirecommend sa inyo? Although discontinued na kasi to, I think ang last model na mabibili nyo nito is 2019 or 2020 model, kaya pasok pa rin siya as TNVS. So, unang-una ko dahilan kung bakit marirecommend ko siya sa inyo, kasi yung gasoline niya at saka yung diesel niya, parehas naman silang fuel efficient. Mas fuel efficient lang yung diesel, kasi yung diesel is around 14 to 16 kilometers per liter sa city pa lang yun. Yung gasoline naman is around 10 to 12 kilometers per liter. So, basically, parehas pa rin may consider na fuel efficient siya. Good for sa Grab. No? Isa pang napansin ko sa kanya, malakas siyang humatak, lalo na yung diesel. No? Ang lakas talaga, matulin yun. Yun nga lang, mas mataas lang ng konti yung maintenance ng diesel. Sa gasolina, okay lang din. Tipid siya. Interior-wise, okay naman. No? Tsaka medyo mas maluwag siya ng konti compared sa mga competitors niya. Ang cons, yun lang, hindi na siya sobrang bago, no? Kaya baka minsan mahirapan na kayong humanap ng pyesa. Pero hindi ko naman sinasabing wala na kayong mahanap. Baka lang mahirapan kayong humanap ng pyesa. At kung yung diesel yung kukunin mo, alagaan ninyo guys yung turbo niyan. Kasi pag nasiraan ka ng turbo ng diesel, kahit ang lakas yan umatak, mababaliwala lahat iyon. So hindi siya ganun katipid i-maintain. Pero okay pa rin naman siya kapag ginamit ninyo sa TNVS ngayon. Ang price range niya, makakakuha kayo niyan around 430,000 to 600,000 pesos. No? Depende sa condition ng unit. Number 5, last but not the least, itong Nissan Almera, itong latest gen, no? Although goods pa rin naman yung previous generation, pero mas maganda kung makakakuha kayo ng latest gen. Ito yung 2020 to 2023 model na turbo na CVT, yung 1.0 yung engine niya. So bakit ko siya marirecommend sa inyo? Unang-una, syempre dahil may turbo, malakas sumatak, kahit medyo masagad niya yung 4-seater capacity niya, kayang-kaya niya. No, hindi rin siya sobrang lakas sa gas, no? Tama lang, 10 to 12 kilometers per liter. At ganoon din, marami siyang modern features. Alam ko meron 360 camera yan. So, kapag napadpad kayo sa mga lugar na medyo tight space, mahirap i-maneuver, no? Kasi nga, yun yung pin location ng mga pasahero ninyo. Okay na okay yung Nissan Almera. Price yan, makakakuha ka around 500,000 to 700,000 pesos, depende sa condition, ano? Ang napansin ko lang cons niya, medyo mas mahal yung parts niya sa maintenance. Konti lang naman compared sa mga Mirage tsaka Vios. At syempre, dahil nga turbo yan, pag nasira yung turbo, another gastos din yan. Pero other than that, marirecommend ko pa rin siya sa inyo. So yun guys, yung mga recommended ko sa inyo na 5 sedan para sa TNVS vehicle. So, ano masasabi nyo sa list na yan? Comment down below guys. Gusto ko rin makita yung mga thoughts nyo sa list na yan. At syempre, abangan nyo rin yung part 2 ng video na to, kasi pag-uusapan naman natin yung mga mas malalaki, yung mga pang 6-seater na TNVS vehicle. So kung may natutunan ka sa video na to at nakatulong to sa decision making mo sa pagbili ng sasakyan na pang TNVS, click mo naman yung like button at share mo na rin sa mga friends mo para matuto rin sila about this. At kung hindi ka pa nakasubscribe, syempre click mo na rin subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. Till our next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!